Umaasa ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na makakamit nila ang hustisya kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dyan ang pamilya ng 17 anyos na si Kian de los Santos na nasawi matapos barilin ng mga pulis sa kanilang anti-drug operation. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Bitbit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pambuhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa karsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belendaa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayong magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kinalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa Welcome Rotonda, nagtipon din ang iba't ibang grupo at mga kaanak na mga pinaslang sa drug war. Sinong makakapagsabi na kaming mga dukha, kaming mga mahihirap ay makakapagpaaresto ng isang makapangyarihan at abusadong tao? Totoo naman na walang kasalanan ng mga mahal namin sa buhay. Bakit binigyan kaagad ng kamatayan? Hinatulang kaagad. Pero ang kagaya ni Duterte, bakit binibigyan siya ng protection? Nabigyan pa siya ng pag-asa na makulong sa magandang kulungan. Naglabas din ng pahayag si dating Senador Laila de Lima na nakulong noong termino ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga kritiko noon ng drug war. Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.